dahilan kung bakit isinasandal ng mga Hudyo doon sa Jerusalem ang kanilang mga noo sa pader na ito. Naniniwala ang mga Hudyo, mga kamunti, na ang pader na ito ay ito yung natitirang bahagi nung sinaunang templo na ginawa ng mga Hudyo noon. At ito ay ipinatayo ni Haring Herodes na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa Jerusalem. Pakinggan nyo ang buong detalye ng kwentong ito na talaga mamamangha kayo doon sa Jerusalem. Mas maganda, huwag natin patagalin, simulan natin. Ang Western Wall na kilala rin bilang Wailing Wall o ang Kotel ay ang pinakarelihiyoso na lugar sa mundo para sa mga Hudyo. Matatagpuan sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ito ang huling natitirang panlabas na pader ng sinaunang templo ng mga Hudyo. At isang hindi kapanipaniwala mahalagang lugar ng modernong kasaysayan ng Israel. Libo-libong tao sa lahat ng relihiyon ang naglalakbay sa pader bawat taon upang bisitahin at bigkasin ang mga panalangin. Ayon sa kaugalian, ang mga panalangin ito ay binibigkas o isinusulat at inilalagay sa mga bitak ng dingding. Ang pader ay nahati sa dalawang seksyon, isang lugar para sa mga lalaki at isa pa para sa mga babae. Ang paglalarawan ng istruktura bilang Wailing Wall ay nagmula sa pagkakilanilang Arabic nito bilang El Mabka o lugar ng pag-iyak na madalas inuulit ng mga manlalakbay sa Europa at partikular na sa Pranses sa Holy Land noong ika-19 na siglo bilang Les Lourdes Lamentations. Naniniwala ang mga debosyon ng mga Hudyo na ang divine presence ay hindi kailanman umalis sa Western Wall. Ang kaugalian ng pagsamba sa Western Wall ay nagsimula noong panahon ng Medieval. Noong ika-16 na siglo, matatagpuan ang pader at ang makitid na patio kung saan sumasamba ang mga tao sa ika-40 na siglong Moroccan Quarter. Isinasantabi ng Ottoman Sultan na si Suleiman the Magnificent 1494 to 1566 ang seksyong ito para sa malinaw na layunin ng mga pagdiriwang na relihiyon sa anumang uri. Noong ika-19 na siglo, pinahintulutan ng mga Ottoman ang mga Hudyo na kalalakihan at kababaihan na magdasal ng sama-sama tuwing Biyernes at mataas na mga banal na araw. Pinagbubukod-bukod nila ang kanilang mga sarili ayon sa kasarian. Ang mga lalaki ay nakatindig o nakaupo ng hiwalay sa dingding, habang ang mga babae ay gumagalaw at nakapatong ang kanilang mga noo sa dingding. Simula noong 1911, nagsimula magdala ang mga upuan at screen ang mga Hudyo na gumamit upang payagan ang mga lalaki at babae na sumamba sa magkahiwalay ng mga cluster o makitid na daanan. Itinayo ni Haring Herodes ang pader na ito noong 20 BC sa panahon ng pagpapalawak ng ikalawang templo. Nang wasakin ng mga Romano ang templo noong 70 AD, nakaligtas ang suporta ng pader. Sa loob ng daang-daang taon, nagdasal ang mga tao sa maliit na bahagi ng pader na makikita. Noong 1967, kasunod ng 6 na araw ng digmaan, ang mga Israeli ay naghukay sa ilalim ng lupa ng pader na nagdantad ng 2 pang-antas. Nilinis din nila ang paligid ng pader para gawin ang Western Wall Plaza na nakikita ng mga bisita ngayon. Ayon sa article na inilabas ng thetotco.com, ang Wailing Wall ay isa sa mga dakilang pakikibaka ng Arab-Israeli. Pinagtatalunan pa rin ng mga Hudyo at Arabo kung sino ang may kontrol sa pader at kung sino ang may access dito, at pinanindigan ng maraming Muslim na ang Wailing Wall ay walang kaugnayan sa sinaunang Hudaismo. Bukod sa mga sekta at ideological na pag-aangkin, ang Wailing Wall ay nananatiling isang sagradong lugar para sa mga Hudyo at iba pa na madalas nagdarasal o marahil ay nananaghoy. Pagkatapos ng digmaang bandang noong 1948 at ang pagbihag ng mga Arab sa Jewish quarter sa Jerusalem, ang mga Hudyo ay karaniwang pinagbawalan sa pagdarasal sa Wailing Wall. Sinanib ng Israel ang Arab East Jerusalem pagkatapos ng 1967 Six Days War at inaangkin ng pagmamay-ari ng mga relihiyosong lugar ng lungsod.
Simula sa Wailing Wall at sa ilalim ng Temple Mount, ilang sandali matapos ang digmaan ay idinisenyo upang sirain ang mga pundasyon ng Al-Aqsa Mosque, ang isa sa pinakabanal na lugar ng Islam. Nagulo ang mga Palestinian at iba pang Muslim na nagdulot ng sagupaan sa mga puwersa ng Israeli na ikinawala ng ilang Arabo at daang-daang nasugatan. Noong Enero 2016, inaprubahan ng gobyerno ng Israel ang unang espasyo kung saan ang mga hindi orthodox na Hudyo na parehong kasarian ay maaaring magdasal ng magkatabi. Ang lahat ng inyong narinig ay hindi galing sa akin. Ito ay galing mismo sa website ng totco.com na pinamagatan What You Need to Know About the Wailing Wall or Western Wall. Ngayon mga kamunte, nabigyan ko naman isang magandang talakayan. Ngayon mga kamunte, nasubaybayan nyo naman. Sa inyong palagay, ito ba yung pader na pinaniniwalaan ng mga Hudyo ngayon na ang pader na pinagawa ni Haring Herodes o tinatawag na ito yung natitirang bahagi ng pader ng mga templo ng Hudyo noon? Sa akin naman palagay, bibigyan ko siguro ng mga 90% na ito yun. Hindi naman siguro sila na ganun ka hina para ito ay paniwalaan na lang, kundi may mga basihan din sila na tagal ng panahon at pinagduktong-duktong mula sa ninuno nila na ito na nga yung pader na yung pinagawa ni Haring Herodes yung sa templo ng mga Hudyo noon. O papaano, proud Muntinlupa, proud Muntinlupeño, hari ng Muntinlupa, buong Pilipinas, mag-ingat kayo. Hanggang sa susunod, paalam.